Suntukan ng dalawang motorista sa Antipolo at sa Quezon City, pagmumura ng driver ng kotse yung may plakang 8 na pangkongresista. Sa gitna nitong mga bagong insidente ng away kalsada, may diskusyon ngayon sa Kongreso tungkol sa panukalang batas kontra road rage. Sa driver ng isang fast food restaurant sa Quezon City, dumaan ang isang SUV na may number 8 protocol plate na ini-issue sa mga kongresista. Bumaba ang SUV driver at nilapitan ng pulang sasakyan. Bumalik sa SUV ang driver at umalis, sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, mukhang peke ang plaka ng SUV. Tila wala raw itong security features ng tunay na 8 protocol plate. Hinimok din ni Velasco ang mga otoridad na agad imbestigahan at panagutin ng SUV driver. Giit niya, iligal ang paggamit ng peke ng special plate number. Inaalam pa ng LTO kung kanino ang SUV sa video, humambalang naman ang isang e-trike at motorsiklo sa sumulong highway sa Antipolo City. Kita sa video na umaalog ang e-trike hanggang hinatak ng rider ang kalitang driver papunta sa bangketa at nagsuntukan. Inawat sila ng isa pang rider, ayon sa barangay, nagsimula ang away ng masagi ng motor ang e-trike. Una raw nanuntok ang driver ng e-trike, ang kinagalit doon nga kasi nasira niya yung pan, kaya doon siya nagalit nagharap na ang dalawa sa barangay at nagkasundo. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng away kalsada gaya sa Antipolo kamakailan na nauwi pa sa pamamaril. Umapela ang ilang mamabatas kay Pangulong Marcos na i-certify as urgent ang nakabimbing panukala kontra road rage. Nakasaad sa panukala na bawal ang hindi maayos na pagmuestra, pagmumura, pang-iinsulto, pisikal na pag-atake at pagbabanta o anumang pananakot sa ibang motorista o pasahero. Sa mga yan, ipinapanukala ang multang hindi bababa sa P250,000 at kulong na hindi bababa sa 6 na buwan. Diba, kung may nasaktan o namatay, magkakaroon din ng asunto sa ilalim ng revised penalty. Siyempre yung mahigpit na parusa ay of course maaaring makabawas sa mga insidente na magresibong nagmamaneho, ang daming ngayon walang pasensya, of course pagsulong din ng disiplina sa kalsada. Kung anong pinagkaiba nito sa murder in relation to the penalties that may be imposed. Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung bumaril. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito, paano niya mapapadali, paano niya mapapabilis, o paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? Ayon sa Automobile Association of the Philippines, hindi bagong batas ang kailangan, kundi mas striktong pagpapatupad sa mga kasalukuyang batas. Dagdag din daw rito ang pagbabago sa asal ng mga motorista at driver education. Dapat paglabas mo sa kalsada araw-araw, ang attitude mo ay, pagbibigyan ko yung gusto na sumingit sa akin, bago ka sumakay ng sasakyan, may talakang tubo, itak, pana, baril, ang ibig sabihin naman ay ipagdigmaan ka. Hindi ba, minsan kasi pinatawag nila dyan perceived slight. Kinit ako eh. Hindi ka naman kinit eh. May bato rin sa kanan, iniwasan niya yung bato, akala mo sinasadya ka. Paano ka sasadyain niyan? Hindi ka nga niya kilala eh. Inirecommend na rin ng grupo na senior high school pa lang, agad may driver education na. Kailangan din daw higpitin ang pag-i-issue ng driver's license. Luma! Nakakatilido eh! Wala akong pakialam kahit ba't ko na tumakbo? Kasi nagpapadali ako hinahabol ko ang nanay ko eh. Ikaw ang nag-ano eh. Bilangga kami, tas sabay tinakbuhan kami 100 ako nito. kanina. Ha? Ako nga kung may gasgas ang kotse mo, ako ang atritido. Pero binangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Ba't ka tumigil? Nagmamadali lang ako kasi kahit ako makipag-ano sa'yo, wala ka namang pambayan. Ito wala pang bayad. Tato ka ba? Ano mo ah? Yabang mo ah.